Inyo ang Panginoon at sunod. Mga kapatid, sa banal na pagdiriwang ngayong kaya ng Diyos na tayo ay sinusuko na pumalakot at ihulog ang ating mga dangka. So paanyaya ng Musa ay tayo ay tinatawag ng Diyos. Rito po ay higit sa lahat sa bisa ng aming binyag. Pagkatapos na kung saan ay nakita na hindi lang ito para sa mga pangit at sa mga mamay o sa mga kung tawagin natin pumapasok sa buhay sa plano. Ito po ay panawagan lahat para sa ating mga binyaga. Ibang-ibang pagkilos lang ang ating patutunguhan dahil tayo natin tinatawag ng Diyos na maging kamahagi ng Kanyang pag-ahari. Kaya hayaan natin na tayo gabayan sa paligid na pinamanig ngayon sa Ebanghelyo na ating napakinggan. Ano nakita ko natin? Na si Jesus ay bago mangaral ay hinayaan niya na magamit yung bangka ni Simon na later on magiging Pedro. Pero bago yun, nakita natin wala silang nahuli. Magdamag sila ng isda. Ayaw ko lang kung tayo sa inyo ng mga isda. Pero wala silang nahuli. Pero dahil sa Jesus ay nais na mangaral sa mga tao, ginamit niya yung bangka. Sabi nga natin, ito ang isa sa mga kung tawagin natin ay pamamaraan ni Jesus. Yung kung tawagin natin ay crowd control. Kasi pwede siyang dumugin ng mga tao at maaaring magkasakitan. Kaya ginamit niya yung bangka at doon siya naupo at yung mga tao sa tabi na dalampas niya. So, ginamit niya ito sa kanyang pangangaral. Kaya, huwag mo tayong mahiya na ipagamit din natin yung mga bagay na sa atin para sa pagpapalago ng pagpapahayag ng mabuting balita ng pagliligtas ng Diyos. At may hamon sa Jesus. Pagkatapos niya magturo sa mga tao, anong hamon niya binigay kay Pedro? Ihulog mo ang lampa. Kung tayo ay ginatawagan ng Diyos, sa tumisan, ay sabi nga natin ay yung pagtawag ng Diyos ay sa mga panahon na kung titignan natin ay alin. Ito yung mga additional effort ang hinihingi sa atin. Siguro baka magdamag tayo. Magdamag, napuyag si Simon ay ngayon ay sabihin ni Jesus na ihulog mo, bumalakot ka at ihulog mo ang mga lampag. Wala na sila nahuli. Lalong-lalo na ngayon. Maaga na. Maliwanag na. Naglaman natin ang kalimitan ng mga mangingisda. Mas marami sila nahuli kapag gabi. Pero bahagi mo kung bumalakot ka. Kung tayo niya ng Diyos natin, bumalakot. Sa ginawa natin, ito yung mga lugar na pagpusin ay sa tingin natin ay hindi convenient.
Kaya po kalimitan ng mga sinasabi na diyan ka lang, huwag ka mag-alala. Mga scammer yung wala ka nang gagawin. Ikaw na lamang ay bigla na lamang magkakaroon, magbibigay ka lang ng pera. Hindi yun. Ang kalimitang pagtawag ng Diyos sa atin ay isang pagtawag na maglalagay tayo ng additional effort. Sabi na ang pagtawag kalimitan ng Diyos ay pagtawag na to go out from your comfort zone. Hindi ito yung mga lugar na kung saan ikaw ay pahingahin. Bagaman, ang ating pananampalataya, isang pananampalataya na kinakailangan din natin magpahinga. Katulad po ng Ebanghelyo kahapon. Anong sabi niya? Tayo pumunta sa ilang lagmok upang makapagpahinga lamang ng konti. Pero kapag sinabi natin na tinatawag tayo ng Diyos, ay tinatawag tayo ng Diyos sa mga pagkakataon na kung saan sabi na natin ay mga lugar na magdadagdag tayo ng pagkilos at mga resources katulad ng pinamanin ko sa ibang ay. At maliwanag ito na kung saan yung pagtawag na ito isang pagtawag na makita natin na umisan hindi mo nakapasi sa atin. Nakita natin sa unang pagbasa sa akla, sa pahayag ng Propeta Isaiah. Tinawag siya ng Diyos. Ano sabi niya? Marumi mo. Ano sabi ni Pedro? Na huwag mo kayong lumapit sa akin, Panginoon. Ako ay makasalanan. Sa ikalawang pagbasa, ano sabi ni San Pablo? Kinalita naman natin si San Pablo. Isang dating tagapag-usig ng mga Kristiyano, bindugo ng mga Kristiyano. Pinamatay ng mga Kristiyano. Hindi naman siya nagpapatay, pero siya ang sumusunod. Biro mo yun. Dati ikaw na nagpapahayag na maliwanag na pagsulit sa pananampalataya, ay makikita mo na tinatawag ka ng Diyos na, mangaral ka dyan. Diyan ka nagpaliwanag tungkol sa aking pag-ahari. Hindi na mo mahirap yun. Yun ay mapakanin. Bahagi yun. Pero sabi nga natin, kinakailangan natin na tumugon sa panawagan ng Diyos. Pumalalim. Kinakailangan tayong magpalalim para makahuli ng marami at ihulog natin ang ating lambat. Sabi nga, hindi naman kami pari, hindi naman kami pumapahal sa buhay ng sagrado. Bilang mga hindi pa, bilang mga pinyagan. Bahagi yun, pwede rin kayong mamamalakayan ng tao. Saan? Sa pamagitan na pagsasakalupara ng inyong mga tungkulin. Kayo ay mga malakal. Maging tapat kayo sa inyong pangangalakal. Maging mabuti kayong empleyado. Huwag kayong mandadaya sa oras. Maging empleyado man sa gobyerno o sa panibagong sektor. Kung kayo man ay doktor, nurse, o lawyer, police, gawin ninyo na maayos ang inyong tungkulin. Yun ay
maliwanag na saksi at hindi natin kung siya mapatayan na ay tayo ay nakapagmamalakaya ng tao. Pero yung pagayan ay pinahayag na Jesus, medyo mas malalim pa doon. Bahagi yun na nakita natin na tinatawag tayo na pumalalim. Hindi lamang gampanan ng ating tungkulin. Umaaring may mga pagkilos na pwedeng ipamanik sa ating ng buong kapal. So, depende na yun sa bawat isa. Sabi nga natin. Pero, halimbawa na lamang sa luwa, isa pong bahagi ng aming paninila sa luwa, yung programa natin panahon kasi sa February 11 ay pagdating ng araw ng mga may sakit. Kaya nga ipinamalik natin na simula ngayon ay tayo ay pagkatapos ng misa na ito ay magkakaroon tayo ng healing session. Additional effort po yun. Ito kasi ang kanunga. At kuminsan ay nakakatakot din kasi kakain din ng oras at ng panahon at ng lakas. Naging bahagi rin ito. Kung tuloy matagal na itong pinagnilayan. Kahit pa nung hindi pa ako exorcist. Kasi hindi naman yung bahagi ng tungkulin bilang isang pari na sana ay maging lahat kung tayo ay humingi ng tulong sa Diyos kung tayo ay mapagaling. Isa rin yung pag-ibig na nakita ko. Kuminsan, hindi tayo namamatay sa ating sakit. Namamatay tayo sa takot sa ating mga sakit. Kaya kung kuminsan makita natin, hindi tayo namatay doon sa nature ng ating sakit. Namatay tayo kuminsan sa atin. Hindi bahagi ng ating lamang pag-ibig. Stress. Bahagi yun. Pagkakataon